Stop it. Hello guys, good morning. Get some help. For today's video ay day off tayo ngayon guys. Kasi lagi na lang tayo trabaho trabaho. I-day off na natin yung sarili natin, baka pag bumigay yung katawan natin mahirap na. Kailangan natin ipahinga, i-relax yung katawan natin. Pero wala rin guys, kasi imbis na mag day off, maglalaba pa rin. May gagawin pa rin dito sa ating accommodation. Siyempre maglaba yung mga damit natin na ng trabaho, kailangan nating labahan. So guys, kanina pa lang umaga pumunta ako sa merkado, pero hindi ko na na-videoan kasi wala tayong taga-video. Kaya guys, pagdating ko, dati kasi binabad ko na yan bago ako umalis, binabad ko na yung mga labahan. Tapos pag balik ko, pag uwi ko, ayan, kinusutan ko na. Bago nga pala ako pumunta ng ng supermarket doon sa Toyota, dumaan muna ako sa bangko para magpadala ng pera para sa pagbili ng gamit ng mga anak ko sa school. Pasokan na naman kasi guys, kaya nag-message na sa akin. Sabi pa nga, pa, nabili ako ng gamit sa school kasi luma na yung mga sapatos ko, at saka dalawa na kami ni Is mag-high school pa, sabi niya. Tapos yun, pagdating ng Bernes, pinadalhan ko sila ng pambili ng gamit sa school. So guys, pinuntahan ko pala yung pinakuluan ko na buto-buto ng baka. Habang naglalaba, may nakasalang ako dito sa kusina. Tara guys, balikan natin yung labahan natin. Tapos na yun guys, banlawan na lang, saglit lang yan. Andyan naman yung tubig, malakas naman yung agos ng tubig. Ito nga pala yung tubig guys, libre talaga dito guys. Dito sa Saudi guys, dito sa abroad guys, libre tubig, libre kuryente. Ikaw na lang yung magsasawa sa paggamit ng tubig. Sa Pinas kasi guys, nung doon pa ako nagtatrabaho bilang isang construction sa DTIM company, nangungupahan ako ng bahay. Ang mahal talaga ng upa ng bahay. Tapos bukod pa yung tubig tsaka ilaw, wala guys. Yung sahod natin napupunta lang sa bayad sa upa sa tubig, ilaw, pagkain pa. Kung may maipon ka guys, kunti lang talaga. Tapos mamamasahe ka pa sa pagpunta mo ng trabaho, sa pagpauwi. Kaya kunti lang talaga yung matira guys. Minsan pa nga na makakautang ka pa sa tindahan. Kaya nung nagkapamilya na, doon ko na naisipan na wala na, hindi na kaya. Kung baga hindi na sapat ang ating sweldo, kinukulang na, minsan pa nagkakautang pa sa tindahan. Kaya ito, nakapag-isip na mag-abroad. Maganda dito sa abroad guys kasi libre yung transportasyon, libre yung accommodation, libre yung kuryente, ilaw, yung pagkain libre. Pero hindi naman sapat ang pagkain, pero dadagdagan mo na lang kung hindi kasya sa binibigay sa'yo ng amo mo. Kaya sa akin guys, yung binigay sa akin allowance pagkain, kulang talaga kasi 200 lang. Isa ngayon, medyo mataas na yung bilihin dito sa Saudi guys, kaya yung 200 na real na binigay sa amin ng food allowance ng amo ko, kulang talaga guys. Kaya isang buwan gagastos ako ng 500 real. Yun, sapat na yun. Yung iintindihin mo na lang, yung magluluto ka sa yung pagkain, pagdating sa galing sa trabaho, mag-asikaso ka, magluluto para na yun sa umaga, kinabukasan. Pagdating naman sa kinabukasan, wala ka naman ng intindihin, gigising ka lang ng alas 5 or alas 5:30,
Tapos aalis kayo ng alas 6. Yung bus naman natin guys is nasa labas lang ng accommodation natin. Kaya walang problema. Pag sa Pinas ka, lalo na sa Metro Manila, gigising ka ng alas 4 o alas 3 ng madaling araw. Tapos yung pasok mo, alas 7 ng umaga, minsan pa nga malit ka pa. Kasi traffic na. Lalo na pag maagahan ka ng gising. Huwag ka nang pumasok kasi late ka na talaga. O di kaya mag half day para hindi masayang yung araw mo. Bawi ka na lang sa overtime. Ranas ko talaga guys nung papasok ako ng trabaho, sa pagpauwi, lagi akong nakasabit sa jeep. Pag hindi ka sumabit, hindi ka makakapasok sa trabaho guys. Lalo na pag pauwi, hindi ka rin makakauwi pag hindi ka sumasabit kasi punuan na talaga. Kung makakaupo ka ng maayos, bandang alas 9 ng gabi or alas 10, kunti na lang yung mga worker na uuwi sa kanila. Tapos gigising ka ng madaling araw. So guys, tapos ko na pag-gayat-gayat yung sitaw at saka repolyo. Kaya nilagay ko na sa kaldero guys. At saka nagsabay na rin ako magsaing. Thank you nga pala guys sa mga supporters ko na walang sawang sumusuporta sa akin. At 130 followers na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. At sa walang sawang pagsuporta. Mabuhay kayong lahat.